Magandang umaga mga kapatid, and happy Sabbath po sa ating lahat. Kami po sa Adventist University of the Philippines, ating pong College of Theology. Kasama ko po si Pastor Indriga at gayon din po yung aming pong dalawang estudyante. Kami po ay nagagalak na maging kabahagi po ng inyong pong pagsamba, ng ating pong pagsamba sa oras po na ito. Maraming salamat po sa imbitasyon ng Iglesia po ng Santiago Bukid, sa pangunguna po ng atin pong pastor dito, si Pastor Capiendo. Ganyan din po sa atin pong isa po sa mga elder po na nag-invite po sa amin, si Pastor Brother Rapi. At sa oras po na ito ay maaaring nagtataka po kayo kung ano po yung gagawin po natin sa buong maghapon. Maghapon po kami dito mga kapatid. So meron po mga series po ng lecture, then mamayang hapon meron din po. At meron din pong question and answer po mamaya. So sa oras po na ito ay nais ko pong dalhin ang ating pong kaisipan sa isa pong topic. Ang topic po na ito po yung ibinigay po sa akin na topic tungkol po sa Last Generation Theology, or ang tawag po dyan ay LGT. Hindi ko po alam mga kapatid kung aware po kayo dito, pero sa kasalukuyan po sa social media, kapag nag-type po kayo ng LGT, marami po kayong makikita doon. Hindi po to yung LGBT, yung sa homosexual, iba po yun. Okay, ito naman po ay LGT. Ito po ay Last Generation Theology. Mamaya babanggitin ko po kung bakit po ito yung ating pinag-uusapan at bakit dapat po itong pag-usapan. Maaring hindi po tayo apektado sa ngayon, ngunit ang bagay po na ito ay sumisikat sa Pilipinas. Okay, pag sabi po sumisikat sa Pilipinas, ito po isang issue na meron na po sa US noong 1950s. Isipin niyo po, 70 years na po yung lumipas, ngayon pa lang po siya pumapasok sa Pilipinas. After 70 years, ngayon pa lang po siya umuusbong. Okay, pero sa maniwala po kayo sa hindi mga kapatid, merong mga kapatid unaware na sila po ay nakalin dun sa Last Generation Theology. Kasi meron po yung rason. Okay, meron pong rason dahil noong mga unang panahon, kapag meron po tayong mga libreng babasahin galing po ng US, na binabasa po natin ito, unaware po tayo ng mga libro po na galing po ng US o ng ibang bansa, ay meron po doong nakapasok po na mga ibang doktrina. Okay, pinagsama po yung Adventist, yung mainstream Adventist, tsaka po yung last generation. Kaya ngayon po, dahil binabanggit po natin yung aral ng Adventist, meron pong ilang mga kapatid, mga layman, na mga active sa social media na nagsasabi, hindi yan ang turo ng Adventist. Kasi nga po, simula po, yung kailang mga nababasa po ay babasahin galing po ng US. So ngayon po, natin inaani yung mga itinanim noong nagdaang mga panahon. So kinakailangan po ay malaman natin ano ba yung Last Generation Theology. So bago ko po dalhin doon po sa kaisipan ng Last Generation Theology, kinakailangan ko muna pong ilatag kung ano po yung ating pag-uusapan. Alam niyo po, pag sinabi pong theology, ang theology po ay marami po yung proseso. Pag sabi po, nung ako pinag-aral ng theology, akala ko po dati, mag-aral ka lang ng Bible lang. Okay, nalaman ko, nung ako pinag-aral ng theology, hindi lang pala Bible. Meron palang church history, may systematic, may Hebrew, Greek. Marami palang pinag-aaralan. Akala ko dati magkakabisado lang ng talata, tapos na. Tapos paramihan ng talata, tapos na. Yung pala, pag sinabing theology, marami po pala siyang proseso. Okay, meron ding applied, may paggawa ng sermon, paano mag-crusade, paano mag-manage ng church. Yung palang ibig sabihin ng theology, marami pala siyang sakop. So, ano pong ibig sabihin ng theology? Ang theology, mga kapatid, halimbawa po dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 11, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. But no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, isabi mga kapatid, pag sabi mong theology, okay, mapapasin nyo po, pagka
nagpapaliwanag po ang isang theologian, hindi lang po Bible yung ginagamit. Gumagamit din po kami ng ibang mga sources. Kaya minsan kinikriticize po kami na sinasabi, dapat Bible lang, walang ibang kasi Adventist tayo eh. No? Pero papasin po niyo mga kapatid, yung prinsipyo ng theology, mapapansin niyo po, founded po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 11. Sabi to, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. So, ibig sabihin mga kapatid, yung paniniwala po natin ngayon, hindi po yan na-discover lang ngayon. Ang ating pananampalataya po ay nanggaling sa marami pong henerasyon. Okay po? Ibig sabihin, yung pananampalataya po natin ngayon, yung understanding natin sa doktrina ngayon, hindi po yan naisip lang ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ito po ay namana natin sa mga nagdaang henerasyon. Kapag i-trace back po natin, dediretso po tayo hanggang sa panahon ni Adan. So sa panahon ni Adan, hanggang sa panahon po natin, yung mga pagkakaunawa po na sa Biblia, naipasa po yan sa atin. So ibig sabihin, yung ating pong doktrina, yung ating pong understanding bilang Seventh-day Adventist, minsan nagtataka yung iba, bakit ganyan? Parang Baptist yung aral. Bakit parang Methodist? Kasi tatandaan po natin, hindi po tayo exclusive. Meron pong impluensya yung pong iba't ibang religion sa atin. Kunwari, yung ating pong hymnal, kapag kayo po ay nagpunta sa mga Methodist Church, may pagkakaparehas. Bakit? Kasi si Ellen White, Methodist. Tapos bakit may pag-understanding tayo na pagpunta ka sa Baptist? Meron din, kasi isa sa mga pioneer natin, halimbawa si William Miller, Baptist. So hindi po nakapagtataka na meron pong influence galing po sa ibang religion. Okay, so sana po pag sabi po natin theology, ang theology po natin, yung understanding natin sa theology, hindi po yan pure Adventist. Meron po yung ibang mga understanding po sa iba't ibang religion. Okay, sana po maintindihan po natin. Kasi ang prinsipyo, si Kristo po yung foundation, pero si Pablo naglatag din po ng foundation at meron din pong ibang naglatag. So ganun po ang ibig sabihin ng theology. Doing theology as long as rooted po siya o nakaugat siya sa Biblia. Halimbawa, 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So, ibig sabihin, si Pablo, tinuruan si Timoteo. Si Timoteo naman, inutusan ni Pablo, maghanap ka rin ng ibang mga teachers. At sila rin naman magtuturo. So, ibig sabihin mga kapatid, ganun po yung understanding po natin ng theology. Ibig sabihin, yung understanding ko po, hindi ko po ito invento. Yung understanding natin sa Seventh-day Sabbath, sa Second Coming ni Christ, hindi po yan nanggaling sa akin. Yan po ay may pinanggalingan yan. Ibig sabihin, merong taong nauna sa akin, nag-aral dyan, at yung taong nagturo sa akin, meron din pong nauna sa kanya. At pag sinundan niyo po yan, abot po kayo sa napakaraming taon. Yan po yung theology. Okay? Tapos, sabi po dito sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Ibig sabihin mga kapatid, sa Biblia, ipinapakita, yung ating doktrina, hindi po yan doktrina na inintroduce ng isang tao. Yan po ay doktrina na pinag-aralan ng maraming mga tao. Bakit ko po sinasabi? Halimbawa, lagi ko pong binabanggit, kasi marami pong nagsasabi, ito yung doktrina ng Adventist. Ang tanong, doktrina ba ng Adventist yan o doktrina mo lang? Kasi pag sabing doktrina ng Adventist, dapat pinagkasunduan yan yung pagkakaunawa ng lahat. Kasi hindi lang naman kayo yung kinikilos ng Holy Spirit. Lahat tayo kinikilos. Kaya malinaw po sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude, sa karamihan ng mga counselor, there is safety. So, ibig sabihin mga kapatid, sa ating pag-aaral ng doktrina, lagi nating titignan, ang doktrina ba na ito ay doktrina ba talaga na pinagkasunduan, na pinag-aralan ng lahat ng mga Adventist o pinag-aralan na ng iilang mga tao o ng iisang tao? Okay, sana po, pag may pumasok po dito, may nagsabi, ito yung doktrina ng Adventist. Pero pag napakinggan nyo, bakit iba? Parang hindi yan yung ano. So, kinakailangan po, tignan natin, ito ba talaga yung doktrina ng Adventist? Ito pa po, maglalatag pa rin po ako ng mga prinsipyo bago po tayo lumayon po sa atin pong discussion. Narinig na po natin yung salitang sola scriptura.
Okay? Pamilyar po kayo sa word na sola scriptura? Okay, narinig po niyo yung sola. Ibig sabihin, pag sola, the Bible and the Bible alone. Ang Biblia at Biblia lamang. So sabi po ni Ellen White sa Early Writings, page 78, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged. So yung idea mga kapatid ng sola scriptura or Bible and the Bible alone, ibig sabihin, ang Biblia ang pamantayan ng ating pananampalataya at ng ating pong practice. Ito po yung kasangkapan kung saan ang Biblia po yung humahatol kung ang ating doktrina, ang ating practice ay suportado ba ng Biblia or hindi. So yun po yun. So sola scriptura. Bakit ko po binanggit? Kasi po, merong existing na paniniwala, manari, meron po ako nakakausap, sabi, magbasa ka lang ng Bible, huwag ka na magpaliwanag. Kasi pag nagpaliwanag ka, nalalason mo yung Biblia. Dapat basa ka lang ng Biblia, wala nang explanation. Basa, tapos. Pero natandaan niyo mga kapatid, si Jesus, di ba, tumayo po siya sa sinagoga, nagbasa siya. Di ba? Hindi lang siya nagbasa, pinaliwanag niya eh. So, ibig sabihin, bahagi ng pag-aaral ng Biblia, babasahin mo, tapos ipapaliwanag. Hindi pwedeng basa lang. Okay? Halimbawa po, bakit ko po in-introduce po ito? Meron po mga tao na nag-aakalang kapag sinabing sola scriptura, hindi naman po talaga sola ang kanilang paniniwala. Ang kanilang paniniwala po ay solo. Ano po? Solo. Iba po yung sola sa solo. Ano pagkakaiba? Halimbawa po dito sa aklat na sinulat po ni Nicholas Miller, The Reformation and the Remnant, Why the Ideas That Shape the Church Still Matter. Page 22, sabi niya, Luther clearly said that he believed in sola scriptura. Pag sabi pong sola scriptura, assessing truth by scripture alone. Ibig sabihin, yung lahat ng ating sources ng truth, okay, ay kinakailangan pong pumasa sa pamantayan ng Biblia by scripture alone. Ano po yung solo? Ano po pagkakaiba ng sola at solo? Yung solo naman po, and not what we might call solo scriptura, obtaining truth from scripture alone. Anong pagkakaiba po niyan? Ang pagkakaiba po niyan, halimbawa po, pag sinabi pong solo scriptura, si Ellen White, hindi natin pwedeng basahin yan. Yung Sabbath School, hindi nyo pwedeng basahin yan. Yung hymnal, hindi nyo pwedeng basahin yan. Lahat ng mga bagay na hindi Biblia, hindi nyo pwedeng basahin yan. Yun yung solo. Ang paniniwala po natin, sola. Ibig sabihin, pwede natin gamitin yung hymnal as long as yung hymnal ay hindi sasala sa Biblia. Pwede natin gamitin yung Sabbath School lesson as long as hindi sasala sa Biblia. Yung writing ni Ellen White, sabi nga ni Ellen White, yung aking salita, yung aking sulat, kinakailangang hatulan ng Biblia. Yun po yung idea ng sola. Yung sola, pwede tayong gumamit ng ibang mga libro as long as, at the end of the day, kapag yan hindi suportado ng Biblia, huwag nating gamitin. Yun po yung sola. Okay? Halimbawa, church manual. Ang church manual ba na, ano ba yan? Biblia ba yan? Hindi. So walang dapat, hindi tayo din gumamit ng church manual. Yun po yung solo. Na yan po yung lagi kong naririnig. Halimbawa, solo scriptura says, the Bible is the only source of religious knowledge and thus of religious belief. Ibig sabihin, yung Biblia lang ang source, only source. Wala nang ibang source. Okay? Wala ibang source ng religious knowledge at ng religious belief. It is the only instrument that can reveal the truth or falsehood of religious doctrines and belief. Okay? Ang sola scriptura says that the Bible is the ultimate standard of truth. Kasi pag sabing ultimate standard, meron ding ibang mga truth, no? Marami ring truth. Pero itong mga truth na ito, kinakailangan hindi siya lalabag sa Biblia. Yun po yung sola. Okay, yun po yung sola. Kaya, yung marami akong nakakausap, hindi ko alam kung yung paniniwala ng LGT, pero pagka
nagpaliwanag na ako ng Biblia, nagpaliwanag na ako ng writings sa Ellen White, sasabihin, ay, basa lang, walang paliwanag. Hindi po ganun. Hindi pwedeng basa lang, walang paliwanag. Kailangan may paliwanag. Kasi yun po yung understanding ng sola scriptura. Kasi po pag solo, ganito pong ideya ng solo. If people truly believe in solo scriptura, they wouldn't preach sermons. Dapat hindi po nag-sermon. Kasi pag nag-sermon ka, nagpapaliwanag ka, di po ba? Dapat nagbasa ka lang. O, after mong basahin yung Exodus chapter 20, upo ka na. Huwag ka na magpaliwanag. Kasi yung sermon po, pagpapaliwanag yan eh. Okay? Solo yun. Yun yung understanding na basa lang, walang paliwanag. Understanding po yun ng solo. Okay? They wouldn't preach sermons, nor would they listen to them. Dapat hindi rin nakikinig. Kasi nga, paliwanag na yan eh. Instead, they would merely read and recite extended passages of Scripture with no comment. Okay, marami po akong kausap na kapag nagpaliwanag na ako, basa lang, wala nang paliwanag. Hindi po yun ang understanding ng Adventist. Ang Adventist, sola scriptura, hindi solo. Kasi pag walang basahan ng walang paliwanag, solo po yun. Pero pag nagpapaliwanag ka na, ba't ka nagpapaliwanag? Sola yan. Pagka nagpaliwanag, sola. Pag nagpaliwanag, sola. Pag di nagpaliwanag, solo. Kaya nga yung word na solo. Okay, pag sabing solo, walang iba. Biblia lang dapat. Huwag magbabasa ng Sabbath School lesson. Huwag magbabasa ng hymnal. Hindi naman binabasa hymnal. Huwag kakanta ng hymnal. Huwag magbabasa ng church manual. Ay pag walang church manual, mga kapatid, magkakagulo tayo sa church. Halimbawa po, yung magbabasa kayo ng balita. Ang balita po ba ay hindi source ng truth yan? Source ng truth yan. Uy, tumaas ang presyo ng bilihin. Totoo ba yun? Truth yun eh. Okay, so ibig sabihin, ang solo scriptura, niniwala sila, lahat ng truth, by Biblia lang. Kaya delikado po yun. Kaya bakit ko po binabanggit ito? Kasi po, sa pagpapaliwanag ko mga kapatid, hindi natin maintindihan ang understanding ng Adventist at yung understanding ng last generation theology kung hindi po natin babasahin yung kanilang mga aklat. Okay? Yun po yung role ng theology. Ang theology, ini-expose yung understanding ng iba't ibang mga grupo ng tao. At kasama po sa kanilang understanding yung kanila pong mga sinulat na aklat. Okay, bilang Adventist mga kapatid, sabi po sa Fundamental Beliefs number 1, the Holy Scriptures. Sabi po dito, the Holy Scriptures, the Old and New Testaments are the written Word of God given by divine inspiration. The inspired authors spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. In this Word, God has committed to humanity the knowledge necessary for salvation. The Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and the infallible revelation of His will. They are the standard of character, the test of experience, the definitive revealer of doctrines, and the trustworthy record of God's act in history. Malinaw mga kapatid sa SDA Fundamental Belief number 1. Sabi po dito, in this word, sa Biblia, God has committed to humanity the knowledge necessary for salvation. Ibig sabihin mga kapatid, ang laman ng Biblia ay katotohanan patungkol po sa kaligtasan. Kasi po, sinasabi ko sa mga estudyante ko, kung gusto niyo matuto sa math, basa kayo ng math book. Kung gusto niyo matuto ng accountancy book. Pero kung gusto niyo malaman ng tungkol sa kaligtasan, Biblia basahin niyo. Yun po yung understanding natin sa Fundamental Belief number 1. At the same time, the Holy Scriptures are the supreme, pinakamataas. So kung siya yung pinakamataas, merong sumunod dyan. Hindi siya pwede maging mataas kung walang nasa ilalim niya. Kaya siya yung supreme, siya yung pinakamataas, dahil siya yung pinaka-standard, kinakailangan lahat po nung binabasa natin na sources ng truth, libro, Sabbath School, writings ni Ellen White, kinakailangan po yan. Maging yung sinasabi ko mga kapatid, hindi ko sinasabi na totoo yung sinasabi ko. Okay? Hindi ko kiniklaim. Pinapaliwanag ko kung ano yung nabasa ko and how I understand it. Pero hindi ko po kiniklaim na na hindi po ako nagkakamali. Kasi ang Biblia lang po hindi nagkakamali. Binabasa ko lang po siya. Kaya the Holy Scriptures are the supreme. Yan po yung ating understanding. Ngayon po so at least po nalatag ko po yun, kasi baka magulat po kayo mamaya, bakit puro basa ng mga references, iba't ibang libro?
Parang masyado tayo naging academic. Okay? Bakit hindi nagbabasa ng Biblia? Dapat Biblia lang, tsaka writings ni Ellen White. Tapos walang masyadong paliwanag, basa lang ng basa dapat. Kasi hindi po ganun, mga kapatid, ang theology. Ang theology, ipinapaliwanag natin paano ito naiintindihan ng mga taong nauna sa atin. Ang kanilang pananampalataya, yan po yung pananampalatayang naipasa po sa atin. Yun po yung understanding po ng theology. Ngayon, may mga tao po, mga kapatid, na hindi sila komportable kapag meron po mga issue sa church. Ang tingin nila pag nagkakagulo sa church, ay, ito ba ang totoong church? Ba't nagkakagulo? Bakit hindi nagkakaisa? Para sa akin, mga kapatid, gusto kong basahin yung sulat ni Marvin Moore, The Case for the Investigative Judgment, Its Biblical Foundation. Sabi niya, most of us don't like criticism of our beliefs, but we need to remember that responding to critics is one of the ways we grow in our understanding. Noong ako po'y bagong Adventista, dalawa lang naman po yung talatang alam ko. John 40:15, tsaka Leviticus 11. Yun lang alam ko pong talata. Ano ba nakalagay sa Leviticus 11? Yung mga, di ba, mga pagkain hindi pwedeng kainin, mga karne. Tapos, John 14:15, kung ako iniibig nyo, sundin nyo ang aking mga utos. Yun lang po yung alam ko mga talata, mga kapatid. Nagkataon, meron po akong mga classmate na iba't iba pong religion. Dahil classmate ko sila, nagamit ko na yung dalawang talata, hindi ko pwedeng ulitin yun kasi nagamit ko na eh. Kailangan ko mag-isip pa ng paano ko ba sasagutin itong mga to. So, nangyari, mga kapatid, na puwersa po akong mag-aral. Ano po ang gusto kong idin doon, mga kapatid? Yung mga criticisms ay isang paraan para po tayo ay lumago sa ating pagkaunawa. Kagaya po sa akin, mga kapatid, honestly, kunwari, itong last generation theology, narinig ko siya, mga kapatid. Hindi ko siya pinapakialaman, hindi ko siya pinapansin. Pero nung medyo umiinit at nag-iinit na yung issue sa last generation theology, nag-aral ako. Nung nag-aral ako, sabi ko, Lord, thank you. Kasi may mga bagay akong hindi alam. Na nung napag-aralan ko ito, mas naintindihan ko at mas na-appreciate ko po ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, kung meron man pong mga theological issues sa church, okay, titignan po natin to sa perspektibo na ganito. Responding, pagsagot sa ating mga kritiko ay isang paraan upang tayo po ay lumago sa ating pagkaunawa. Okay? So yan po. So ngayon, papasok po tayo. What is LGT? Okay, binanggit ko na po LGT, Last Generation Theology. So sabi po dito ni Armin Kritzinger, the doctrine of the last generation theology for Seventh-day Adventists ay defense. Isa po siyang dissertation. Dissertation po ito, mga kapatid. Ito yung, it was published 2022. Ito yung latest book ng mga nagtuturo ng LGT. At according doon sa isang proponent ng LGT, ito yung pinaka-best na aklat ng LGT so far. So binasa ko po siya. 138 pages. No, 138 pages binasa ko po siya. So sabi po niya dito sa page 3. The goal of last generation theology, which is sinless perfection in the lives of those faithful Christians alive at the second coming of Christ. Ibig sabihin, ang understanding po ng last generation theology, bago dumating si Christ, ay merong mga taong sinless perfection. Hindi ko alam, hindi masyadong malinaw yung kanilang definition ng sinless perfection. Para sa kanila, pag sabing sinless perfection, ay perfect ka lang sa kaisipan. Okay? Pero hindi po sila nagkaano eh. Hindi sila pare-parehas ng paliwanag. Na minsan sasabihin, hindi kami niniwala na hindi na pwedeng na meron ng katawan na hindi nagkakasala. Yung ating nature ay hindi na makasalanan. Yun yung sinasabi nila, pero hindi na nagkakasala. Kasi wala nang kakayahang magkasala. Kasi nga, sinless perfection na. Sinless perfect. Sabihin, yung likas po natin makasalanan, pero wala ka nakakayang magkasala. So yun po yung idea ng sinless perfection. Pero hindi na bago yung likas mo. Ang likas mo, makasalanan pa rin, pero hindi ka na nagkakasala. Kasi wala ka nang kakayahang magkasala. Kaya sinless perfection, okay? Medyo pag kinausap nyo, iba-iba po yung sinasabi. Sabi pa ni Kritzinger sa page 4,
the ultimate goal of last generation theology, which is sinless perfection in the last generation when Christ returns. So sa kanila mga kapatid, mahalaga bago dumating si Christ, dapat meron pong mga sinless, perfect na mga tao. Prerequisite po yun. Ano yun? Importante to, hindi to joke-joke lang. Seryoso pong usapan to para sa kanila. Bakit? Ito po. Sabi sa page 2 ni Kritzinger, so kinumpare po niya yung mga, sabi niya, mga pro-LGT, sila yon, tapos yung anti-LGT. Okay? So meron po sila tinatawag na, alam niyo ba, meron po tinatawag na framing. Pro-LGT tsaka anti-LGT. Pagkakausap ko sila mga kapatid, ang tawag sa akin anti-LGT. Sabi ko, oops, hindi ako anti-LGT. Kayo, LGT kayo. Ako, nagtuturo ng theology ng mainstream Adventist. Pag sa mainstream yan. Kasi ang Adventist mga kapatid, merong mga iba't ibang sanga yan. Ang tawag natin dyan, mga offshoot, di ba? Reform, yung mga tawag natin dyan. Kaya yung tayo na nasa mainstream, ito yung diretso. Yung mga sumaliwa, hindi mainstream po yan. So tawag ko po sa kanila, LGT kayo. Ako nagtuturo ko ng mainstream, hindi ako anti-LGT. Bakit po hindi dapat tanggapin yung anti-LGT? Kasi po, meron silang policy. Kasi ito po mga LGT, mahilig po silang magsabi ng kapag kinakausap, oops, policy yan. Sabi ko, kayo rin naman gumagamit ng policy. Ang dami nyo ngayong policy. Ibig sabihin policy, hindi naman doktrina ng kausap mo, ilalagay mo yung doktrina sa taong ito. Okay? Bakit ko po sinasabi? Sabi ito, those in the Seventh Adventist Church who support last generation theology, ito yung pro-LGT, and those who are against it, anti-LGT, have different answers to the following question about the second coming of Christ. So magkaiba ng sagot yung pro daw tsaka anti-LGT. What will the characters of those faithful Christians be like who are alive at the second coming of Christ? Ano daw yung klase ng character ng mga tao na naghihintay kay Kristo bago dumating si Kristo? Yung pro, iba yung sagot, yung anti, iba yung sagot. Yung anti, ito daw po yung mainstream. Kasama ako dyan. Lahat ng mga nagtuturo sa College of Theology, sa mga seminary, kasama yung pastor na nasa mission, kapag hindi align sa LGT, anti-LGT yan. Okay? Yan po yung yan po yung branding. Ano po ang kanilang sinasabi sa page 2? Some believe that the characters of faithful Christians will reach moral perfection. Yan po yung sinless perfection. Shortly before the second coming of Jesus Christ, and that they will no longer sin. Okay, yan po yung pagsabing moral perfection, sinless perfection, they will no longer sin. Hindi na po sila magkakasala. Okay? Hindi na sila magkakasala. Paano naman po yung anti-LGT? Or, siyempre, di ko po tinatanggap yung anti-LGT na branding. Kasi ako po ay nagtuturo, ako po ay teacher coming from the mainstream Seventh-day Adventist theology. Ito po yung policy. Policy po ito Others believe that faithful Christians at the second coming of Jesus Christ do not need to be morally perfect or sinless, and that they can keep on sinning until the second coming of Jesus Christ. Pastor Bjorn, doktrina ba natin to? Nagtuturo ba tayo na, sige, habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, magkasala tayo, huwag tayo sumunod sa utos? Meron ba tayong ganong doktrina? Meron ba tayong, Brother Rafi, may ganun ba tayong doktrina? Ay, di policy yan. Kaya po, sa isipan po ng mga LGT, sila yung tama, at yung anti-LGT, coming from the mainstream Adventist, mali. Kasi nagtuturo kayo na huwag sumunod sa utos, kayo ay magkasala hanggang dumating si Kristo. Sabi ko, hindi naman ganun ang doktrina ng Adventist. Kasi pag nagturo ko niyan, Pastor, Pastor Danny, sibak tayo yan. Hindi. Tsaka kahit mga kapatid, kahit hindi ko trabaho mga kapatid, bilang Adventist, bago po nag-aral ng theology, alam ko, ang Adventist, tayo ay tapat na sumusunod sa utos ng Diyos dahil mahal natin si Kristo, dahil siya yung nagligtas sa atin. Yun po yung understanding ko mga kapatid. Kaya ang tunay na naka-Kristo, hindi po mamumuhay sa kasalanan. O umuhay po sa kabanalan. Okay? Pero po yung policy, yung binabato sa mainstream Adventist na mga LGT,
Okay? They can keep on sinning until Jesus come. Eh di sala na po yun sa Revelation 14:12. Di ba? Ano nakalagay sa Revelation 14:12? Malinaw po doon. Narito ang pagtatyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mayroong pananampalataya ni Kristo. Eh di mga banal yun, hindi sila lumalabag sa kautusan ng Diyos. So ang sabi ko mga kapatid, yan po ay policy. Kaya pastor, kapag nagsasabi sila, kaya po sa isipan nila, pag anti-LGBT, nagtuturo na huwag sumunod sa utos, nagtuturo na magkasala hanggang dumating si Kristo. Eh di policy. Kasi hindi naman po yung turo ng Adventist. Okay? Hindi po ito ang turo natin. Ito po yung paratang ng LGBT sa Seventh-day Adventist Church, sa mainstream Adventist. Nakalimutan po nila, meron po tayong doktrina. Meron tayong doktrina, victory over sin. Anong ibig sabihin ng victory over sin? In Seventh-day Adventist theology, victory over sin refers to the believer's ability through the power of Christ and the indwelling of the Holy Spirit to overcome sinful behaviors and develop a character that reflects Christ's righteousness. This concept is rooted in the church's emphasis on sanctification, the process of becoming holy and more like Christ throughout one's life. Ngayon ang tanong, nagtuturo ba ang Seventh-day Adventist, ang mainstream Adventist ng doktrina na mamuhay tayo sa pagkakasala hanggang dumating si Kristo? Hindi mga kapatid, doktrina natin yun, victory over sin. Meron tayong pagkatagumpay sa kasalanan, hindi sa sarili natin pagtatyaga, kundi dahil kay Kristo at sa banal na Espiritu. Okay? Nasa doktrina po natin yan. Halimbawa, Seventh-day Adventist believe an exposition of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist. Sa page 131, malinaw po yung understanding natin. Hindi tayo nagtuturo na mamuhay sa pagkakasala hanggang dumating si Kristo. The more we understand God's grace in the light of the cross, the less self-righteous we will feel. And the more we will realize how blessed we are. The power of the same Holy Spirit that was operative in Christ when He rose from the dead will transform our lives. Instead of failure, we will experience daily victory over sin. So malinaw po yung ating doktrina. Then, sa page 289, the apostle does not teach that the Christian is no longer obligated to obey the Ten Commandments. Jesus did not come to release men from commandment keeping, but to show man the possibility of obedience and to provide the necessary power for complete victory over sin. However, the law no longer condemns the justified man, although it remains as a standard of conduct. So may kita po ninyo mga kapatid, ang mainstream Seventh-day Adventist theology hindi po nagtuturo na labagin ng utos ng Diyos. Kundi, mas dapat pa nga tayo maging masunurin dahil si Kristo ang ating Panginoon. Kaya sabi ko, sila ay nagsasabi, nanguhusga na ang mainstream Adventist ay nagtuturo ng kasinungalingan, ng policy. Eh sila rin naman po nagtuturo ng policy. So sabi po ni Ellen White, holiness is within the reach of all who reach for it by faith. Paano po natin makakamit ang kabanalan? By faith. Holiness, we can reach holiness by faith. Not because of their good works, but because of Christ's merits. Divine power is provided for every soul struggling for the victory over sin and Satan. So paging yung ating holiness mga kapatid, ito ay resulta ng pananampalataya kay Kristo. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti dahil tayo po ay binago ni Kristo at si Kristo po ay nasa ating mga buhay, maging ang Holy Spirit po na nasa ating buhay. So yun po yung understanding po natin ng victory over sin. Ngayon, what is LGT? Sabi po ni Woodrow Whedon sa What is Just Last Generation Theology, page 25, in God's Character of the Last Generation, sabi po niya, Last Generation Theology holds that God needs a last or final generation of tested believers to finally vindicate God's demand for perfect obedience to His holy law. So bakit po mahalaga sa kanila yung sinless perfection, yung hindi ka na nagkakasala? Kailangan po yan para
ma-vindicate o mapawalang sala ang Diyos. Mabigyan po ng katwiran o ang gagamitin ko pong word para ma-vindicate. Okay? So, mga kapatid, ang akin pong discussion, iikot po yan sa idea po ng vindication. Kasi lahat po ng kanilang paniniwala, nakaangkla po yan sa understanding po ng vindication. Sabi pa ni Woodrow Wilson sa page 26, God's vindication before the universe is dependent on the obedience of a last or final generation of perfected believers. Sabi mga kapatid, kapag walang perfect believers, yung last generation, hindi po mabibindicate ang Diyos. Hindi siya mapapawalang sala. Okay? Bakit siya, ano bang problema? Kasi inakusahan po siya ni Satanas na hindi siya patas. Andiyan siya. Okay? Hindi siya patas. So, ibig sabihin mga kapatid, para mapatunayan ng Diyos na mali si Satanas, kailangan po yung last generation. Kailangan tayo. So, makikita nyo mga kapatid, napakahalaga ng last generation, sa last generation theology kasi, kapag nagkasala tayo, edi talo ang Diyos. Panalo si Satanas. So, ibig sabihin mga kapatid, yung bigat, yung great controversy, nakasalalay sa atin. Nakasalalay sa atin. Mapapawalang sala ba ang Diyos, akusasyon ni Satanas, o hindi? Yun po yung understanding ng last generation. Pag hindi po tayo nakasunod ng perpekto sa kautusan ng Diyos, ang Diyos po ay talo, panalo si Satanas. Okay? Yun po yung last generation. Okay. Sabi po, sino po yung influential? Meron po, ang LGT po kasi mga kapatid, meron po yung nagsystematize. Ang nagsystematize po niyan ay walang iba kundi po si M.L. Andreasen. Sabi po dito, ni Woodrow Wilson sa page 3031, it is impossible to overestimate the influence of M.L. Andreasen on later 20th century Adventist theology. Andreasen was Adventism's most influential theologian in the 1930s and 1940s. And his influence did carry over into the 1950s and 1960s. So, sabi mga kapatid, si Andreasen po ay very influential during the 1930s until 1960s. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung LGT, 1950s pa yan. Ngayon lang siya umuusbong sa Pilipinas after 70 years. Okay? Patay na po si Andreasen, patay na po siya. So, quite clearly, his foremost contribution to Adventist theology has been his brand of LGT. So, ang LGT po mga kapatid, marami pong klase. Iba-iba po yan. Hindi yan isang grupo. Iba-iba po yan sila. Okay? Merong LGT po na mabait, mga mild, mga behave. Meron pong LGT na wild. Kaya sa oras po na ito, yung akin pong i-discuss yung wild. Kasi ito po yung maingay. Ito yung masyadong maingay. Tsaka medyo palaban. Ito po yung mga wild, yung agresibo. Meron kasi mga passive . Meron nga kilala mga LGT na passive. Mga kaibigan ko sila, passive sila. Pero ito kasing iba, mga agresibo. Okay? Kapag agresibo kausap mo, dapat agresibo ka rin kasi lalamunin ka ng kausap mo pag agresibo yan. So sabi ni Woodrow Wilson, and ito po, and the major shapers of this LGT have been E.J. Wagoner, Andreasen, Herbert Douglass, si Marvin Maxwell, at ito po yung mga present time na proponent po ng LGT. Si Dennis Freebie, Kevin Paulson, tsaka po si Larry Kirkpatrick. Ito pong tatlong ito, sa baba, ito po yung yung grupo po nila, ito yung mga agresibo. Kasama po yung kanilang mga kasama. Okay? Na gusto magtayo ng LGT branch sa Pilipinas na suportado ng US. Yan po. So, ito, gagamit po ako ng primary sources. Galing po kay Kevin Paulson. Sabi niya, what is last generation theology? Page 5. Meron po silang 5 points of last generation theology. Ito po yung kiniklaim nila na understanding namin. Una, that human beings become sinners by choice, not by merely being born with a fallen nature. Ibig sabihin mga kapatid, sa kanilang paniniwala, ang pagiging makasalanan, hindi po yan likas. Choice mo yan. Okay? So magkaiba agad yung understanding po ng mainstream. Ang mainstream po kasi mga kapatid, ang understanding natin ng pagiging makasalanan, it's nature. Ipinanganak ka, sabi ni David, ipinanganak sa sin. So, sa kanila, choice. Choice po yun.
Kaya makikita nyo, makikita nyo po, ano ang definition mo ng sinless perfection? Kung ang sin ay choice, pwede ka mamuhay ng sinless by choice. Pero yung nature, wala sa kanila yan. Hindi siya naniniwala na ang sin ay nature. Ang sin ay choice. Kaya sa Adventist, mainstream Adventist, at LGT, pag definition ng sin, magkaiba agad yan. Okay? Hindi ko po didiscuss yan kasi gusto ko pong bigyan ng diin yung vindication. Okay? Pwede sa ibang araw po yan. Ibang discussion naman po yung sin. Tapos pangalawa, that Jesus was born into this world with a fallen human nature, and in that nature, live a perfect life through the same divine power available to you and me. So, mga kapatid, yung nature ni Christ na yung nature natin na makasalanan, same po kay Christ. Parehas tayo ng nature na sinful nature. Sa mainstream Adventist, mga kapatid, ang understanding po natin sa human nature ni Christ, parehas yung nature bago magkasala si Adan at pagkatapos magkasala ni Adan. Dalawa po yung nature ni Christ. Dalawang klaseng human nature, hindi lang po isa. Yung po yung sa mainstream. Sa LGT, isa lang. Sinful nature. Kaya ang understand na sabi na, kung nagawa ni Jesus, kaya rin natin. Yun po. Kaya lahat ng ginawa ni Kristo, uulitin natin. Yung understanding po yung Gethsemane, di ba? Anong sabi po ni Jesus nung siya sa Gethsemane? Father, Father, why have you forsaken me? Hindi niya makita yung Ama. So kung nangyari po yun kay Jesus, mangyayari rin po yun sa last generation during the 7 last plague. Hindi makikita ang Ama, hindi makikita ang Anak, hindi makikita ang Holy Spirit. So tatayo sila during the 7 last plague on their own. Pero magpapadala ng tulong ang Diyos ng angel para magpadala ng pagkain, kagaya kay Elijah. Pero tatayo na wala yung Ama, wala ang Anak, wala ang Holy Spirit. Papaliwanag ko po yan sa second lecture. Pinapaliwanag ko lang po. Okay, so ibig sabihin, uulitin natin yung ginawa ni Kristo. Pangatlo, that salvation is accomplished by both the justifying and sanctifying righteousness of Jesus. Number 4, that justifying or forgiving righteousness both declares and makes us righteous. Babanggitin ko po itong number 4 sa isang lecture mamaya. Medyo delikado po itong number 4 na ito. Delikado siya. Mamaya papalanin ko bakit siya delikado. And lastly, dito po iikot yung akin pong pagpapaliwanag. That through the same divine power used by Jesus while on earth, human beings in this life can live without sinning. And that when a generation of believers achieve this experience through God's power, God's character will be vindicated before the universe, and Jesus will return. Isa yung mga kapatid, darating si Kristo kapag meron ng last generation perfected believers. Pero hanggat wala yung perfectong sumusunod sa utos ng Diyos, hindi pa darating si Kristo. So, ibig sabihin, maging yung pagdating ni Kristo nakasalalay sa pagsunod ng tao. Yung pagpapawalang sala ng accusation ni Satanas sa Ama, sa Diyos, nakasalalay rin po sa atin. So, dalawa po yung burden ng last generation. Dapat maging banal para dumating si Kristo, at kinakailangan maging banal, perfect, hindi nagkakasala, sumusunod ng perfect sa utos, para mapawalang sala ang Diyos, para manalo siya at matalo si Satanas. Kapag hindi po natin nagawa yon, hindi darating si Kristo, tapos talo pa yung Diyos. Yun po yung bigat ng LGT. Ngayon, yan, nasa gitna na po tayo. Yan, ito po yung, kaya po binanggit ko po yung core teaching. Ito po yung marami po kasing teaching, di ba? 5 po yung at least inaamin nila, naturo nila 5. Pero para sa akin mga kapatid, yung core teaching, kasi lahat po yun nakaturo dito. Yung vindication. Yung understanding po nito mga kapatid ay mababasa sa Sanctuary Service na sinulat po ni Emil Andreasen. It was published in 1937 at na-revise po na-issue noong 1947. Ito po ay mababasa ninyo sa chapter 21. Ang title po ng chapter ay The Last Generation. Babasahin ko po mga kapatid para hindi po sabihin na
nagkikwento-kwento lang ako kasi hinahamon po ako na maglabas ka ng primary sources. Yung talagang galing sa amin. So, binabasahan ko po mga kapatid. Para hindi lang kwento-kwento lang. So sabi po ni Woodrow Whedon. Si Woodrow Whedon po ay isang galing po siya sa mainstream Adventist. Sabi po dito, furthermore, at the heart of all LGBT teaching is the basic idea that God, ito po yung core teaching, is the idea that God needs a significant group of the remnant Christian believers who will perfectly obey the law of God. And when God finds a perfected remnant group, it will effectively by faith refute Satan's challenge that perfect obedience to God's law is impossible, and it will be through this remnant that God will or must be vindicated in His requirements of perfect obedience to His law. Babasahin ko po yung Sanctuary Services, page 299. Ito po yung sinabi ni Andreasen. The final demonstration of what the gospel can do in and for humanity is still in the future. Christ showed the way. He took a human body, and in that body demonstrated the power of God. Men are to follow His example and prove that God did in Christ, He can do in every human being being who submits to Him. The world is awaiting this demonstration. When it has been accomplished, the end will come. So, kagaya po sabi ko kanina, nakadepende po sa last generation ang pagdating po ni Kristo. Malinaw po yan. When it has been accomplished, the end will come. Kaya po, sinasabi nila, bakit hindi pa dumating si Kristo? Kasi hindi pa tayo perfect. Kasi hindi pasaway pa tayo, hindi pa tayo banal. So makikita po niyo yung intensity nila sa message tungkol sa perfection. Then, 315, ano pong nangyari sa langit? Serious situation arose in heaven when Satan made his charges against God. The accusations in reality constituted an impeachment. So, na-impeach po yung Panginoon. Isipin nyo, yung Panginoon na-impeach ng Satanas. Parang si Sara Duterte, na-impeach. Na-impeach ng Congress. So, many of the angels believe that charges. Kaya, ano pong problema? May mga anghel po naniwala. So, merong naniwala. So, nagkaroon po ng pagdududa sa Diyos. They ranged themselves on the side of the accuser, 1/3 of the angels, and that must have been millions. Face God with their leader, the highest among the angels, Lucifer. It was no small crisis. It threatened the very existence of God's government. How should God deal with it? So meron pong inakusahan siya. So kailangan niya i-vindicate yung sarili niya kasi inakusahan siya eh. Parang binato po siya ng putik. Pinaratangan siya. So, kailangan niyang patunayan na tama ako, mali si Satanas. Kaya yung word po ay vindication. Kailangang ma-vindicate ang Diyos. At kasama po sa vindication na yon, tayo, yung last generation. Okay? Sabi ito, the only way the matter could be satisfactorily settled so that no question would ever rise again. Para hindi na po bumalik yung issue ng pagkakasala. Was for God to submit His case to the ordinary rules of evidence. Was or was not God's government just? God said, it was. Satan said, it was not. God could have destroyed Satan. That would not prove His cause just, but would, in fact, count against Him. There was no other way than for each side to present its evidence, produce its witnesses, and rest its case on the weight of testimony adduced. Then 320. Ito po. The matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Important as that may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusations made by Satan. Mapapansin niyo po yung word na ginamit, the most important thing. Pag sabi most important thing, okay, the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Yung kaligtasan ng tao, mahalaga yan. Pero may mas mahalaga. Ano mas mahalaga? Vindication ng Diyos. So, ibig sabihin yung salvation natin, byproduct lang yan ng vindication ng Diyos. Ang primary goal ng Diyos, ma-vindicate siya. Okay? Gusto ng Diyos, ma-vindicate siya. At pag na-vindicate siya, ligtas tayo. Kumbaga, byproduct po, lalabas po na byproduct. Okay, papaliwanag ko mamaya mga kapatid, ano ang understanding ng Adventist tungkol dito. Kaya po,
Sinasabi ko po, kaya hindi ko siya matanggap. Bakit? Kasi lumalabas na ang ating kaligtasan, ano yan kumbaga, una yung vindication ng Diyos. After no, kaligtasan natin. Okay? May problema po doon. Hindi ko alam kung paano nila nababasa yung statement na yun. Kasi malinaw naman po the most important thing, the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Important as that may seem. The most important thing is the clearing of God's name from the false accusations made by Satan. Tapos makita niyo po dito. Sa page 316, in order for God to sustain His contention, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, that is holy, just, and good, and the man can keep it. It is necessary for God to produce at least one man who can keep the law. In the absence of such a man, God loses and Satan wins. So, makikita niyo mga kapatid, may lumabas lang na isang tao na perfectly makasunod sa utos ng Diyos. Panalo ang Diyos, talo si Satanas. Sa tingin niyo, sino kaya yung isang tao na yun? Si Jesus, di ba? Tanggap ko rin naman po yun Si Jesus po yun. Makikita niyo po yung the following sentence. The outcome therefore hinges on the production of one or more. Yun ang problema doon, yung may or more na, one or more. Yung one po dyan, si Jesus. Yung more, yung last generation. Who keep the commands of God, on this, God has staked His government. So makikita niyo po mga kapatid yung dyan. Ang tanong, ano yung nangyari kay Jesus sa cross? Nanalo ba talaga siya? O partial win lang siya? Yun po yung issue doon Ang issue doon, nung namatay ba siya? Is it finished or not yet finished? Is it final or not final? Okay po. Okay, dito po. Sa page 309. When Christ died on the cross, He had demonstrated in His life the possibility of keeping the law. Satan had not succeeded in leading Christ into sin. Possibly, he did not exceed to be able to do that. But if he could have induced Christ to use his divine power to save himself, he would have accomplished much. Had Christ done so, Satan could have claimed that this invalidated the demonstration God intended to make, namely, that it was possible for men to keep the law. As it was, Satan was defeated. Makikita niyo mga kapatid, ginamit ba ni Jesus yung kapangyarihan niya bilang Diyos? Hindi. Nakikita niyo pa yung logic Ito yung iniisip ko Kung si Jesus, Diyos siya, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos para manalo siya kay Satanas, anong dapat gawin ng last generation? Kung sakaling totoo yung last generation, dapat ba rin na tumayo sila na may tulong ng Diyos? Si Jesus walang tulong ng Diyos, Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya. On his own siya. So dapat din, yung last generation, tatayo rin siya parehas. Kasi kapag may tulong na ng Diyos yung last generation, hindi parehas yun. May daya na yun. Kasi kung si Jesus, gumamit siya ng kapangyarihan ng Diyos, talo. Tapos yung last generation, gagamit ng kapangyarihan ng Diyos, anong tawag doon? Hindi pwede yun. Dapat, walang tulong si Jesus ng Diyos, wala ring tulong ng Diyos yung last generation. Pero mga kapatid, may tulong ng Diyos Kaya sabi ko, paano naging parehas yun? Hindi parehas yun. May daya yun. Dapat parehas na parehas yun. Kasi ang sabi, kung kaya ni Jesus, kaya rin natin. Kaya ni Jesus, walang tulong ng Diyos. Tapos pagdating sa atin, may tulong ng Diyos. Paano naging parehas yun? Hindi parehas yun. Hindi parehas yun. Para sa akin, hindi parehas yun. Ewan ko lang kung naintindihan niyo yung pagkakaunawa ko sa sitwasyon po na yon. Tapos ito po mga kapatid, si Satan was defeated Ang tanong, talo ba talaga siya o hindi? Sa page 110. But Satan did not give up. He had failed in his conflict with Christ, but he might yet succeed with men. So he went to make war with the remnant of her seed, which keep the commands of God and have the testimony of Jesus Christ. If he could overcome them, he might not be defeated. Kaya tanong mga kapatid, talo ba talaga si Satanas o hindi?
Talo, di ba? Pero sa LGT, hindi pa talo. Hindi talo. Kasi may pag-asa pa si Satanas. Kapag nadaya niya ang last generation, panalo pa siya. Yun po yung danger nung vindication po na ito. Okay? Danger po siya. Dangerous. If he could overcome them, he might not be defeated. Isa yung mga kapatid, may pag-asa pa si Satanas. Hindi pa panalo ang Diyos. Okay? Tapos ito po mga kapatid, ang tawag po sa last generation, ito po, 312, it is for this reason that God has reserved His greatest demonstration for the last generation. So yung mga kapatid, tayo yung huling alas. Okay? Huling alas. Greatest demonstration. Okay? Then page 316. In the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and that they can live without sinning. God leaves nothing undone to make the demonstration complete. So ang tawag po sa ating mga kapatid, sa last generation, final demonstration. So yung ginawa ni Jesus, hindi po final demonstration yun. Patikim lang yun. Okay? Kumbaga parang kailangan mamatay ni Jesus para magawa ng last generation. Sabihin, lumalabas mga kapatid, yung ginawa ni Kristo, hindi po siya tapos. 319. Through the last generation of saints, God stands finally vindicated. Ang tanong, na-vindicate ba kay Christ nung namatay si Christ? Hindi. Hindi. Pero ang final vindication ng Diyos, last generation. Through them, He defeats Satan and wins this case. They form a vital part of the plan of God. Kaya nga po, mas mahalaga yung vindication ng Diyos, sunod lang po yung salvation natin. Ipapapaliwanag ko mamaya. Makikita nyo mamaya bakit ganun po yung understanding nila. So sabi po dito, 303, 304, it is in the last generation of men living on earth that God's power on sanctification will stand fully revealed. The demonstration of that power is God's vindication. It clears him of any and all charges which Satan has placed against him. In the last generation, God is vindicated and Satan defeated. Sabi pa dito, 315, in the last generation, God will stand vindicated. In the remnant, Satan will meet his defeat. The charge that the law cannot be kept will be met and fully refuted. God will produce not only one or two who keep His commandments, but a whole group, spoken of as the 144,000. They will reflect the image of God fully. They will have disproved Satan's accusation against the government of heaven. Ito, 316 to 818. The supreme exhibition has been reserved until the final contest. God, to make the demonstration complete, does one more thing. He hides Himself. Ano pong gagawin ng Diyos? Tatago po siya. The sanctuary in heaven is closed. The saints cry to God day and night for deliverance, but He appears not to hear. God's chosen ones are passing through Gethsemane. So, nangyari kay Jesus, parehas din po sa kanila. Parehas yan. Seemingly, they must fight their battles alone. May ginamit na word, seemingly. Ibig sabihin, kasama yung Diyos. Kung hindi talaga nagtago yung Diyos kasama. Pero yung kay Jesus, nagtago yung Diyos. Wala yung Ama, hindi nagpakita yung Ama. Si Jesus yung tumayo mag-isa. So, they must live in the sight of a holy God without an intercessor. So, lumabas po si Jesus sa most holy place. Then, in the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and that they can live without sinning. Through the last generation of saints, God stands fully, yung word fully vindicated. Through them, He defeats Satan and wins His case. So, maging yung cleansing of the sanctuary, mga kapatid, the cleansing of the sanctuary is in heaven is dependent upon the cleansing of God's people on earth. So, ibig sabihin, yung cleansing na ginagawa ni Christ doon, hindi po rin kompleto yun. Kailangan din po tayong mag-cleanse nun. So, makikita niyo po yan po yung theology. Pag sinabi theology, nakita niyo po yung ang daming tahi-tahi, magkakadugtong-dugtong. Then, binanggit po ito, no? Nabanggit na po kanina. Mabanggit po. So, to conclude po itong part po na ito, kasi ginagamit po ni Andreasen yung writings Ellen White. Sa isa pong dissertation na binasa ko rin po kay Paul Evans, a historical contextual analysis of the final generation theology of Emil Andreasen, dissertation po sa Andrews University, page 320. Andreasen did not originate final generation theology, rather he defined it. So ang ginawa po niya, sinistematize po niya. Kinuha po niya yung iba pong mga writings sa mga pioneers, maging writings sa Ellen White, pinagsama-sama po niyan, kaya po nag-come up yung last generation theology, yung kanya pong brand ng LGT. So Andreasen's key concept
find less support in the writings of Ellen White. So, kinumpare po ni Paul Evans, kasi ang claim po ng mga LGT, galing kay Ellen White yan. So, nung kinumpare po ni Paul Evans, sa isang dissertation, nakita po niya, yung key concept ni Andreessen, hindi less support. Hindi masyado sinusuportahan ni Ellen White. Kasama po dyan yung vindication of God sa pamagitan ng last generation. So sabi po dito, White did not seem to have exactly the same focus as did Andreessen when writing on the last generation. There could be many reasons for this. The simplest possibility will be that si Ellen White simply never thought about last day events in the way Andreessen later did. So makikita niyo po, magkaiba po yung last generation na binabanggit ni Ellen White tsaka yung last generation ni Andreessen. Kasi gumagamit po sila ng yung alam niyo po, open and close parentheses, control F, last generation, lalabas lahat ng quotation about last generation. Pero pag kinumpare niyo po, yung last generation sa isipan ni Ellen White, hindi po yan yung para ma-vindicate ang Ama. Okay? Kagaya po ng pag-vindicate ni Jesus. Ang gawain po ng last generation is mangaral. Na-vindicate natin ng Ama sa pamamagitan po ng pangangaral. So magkaiba po. Ang LGT yung last generation, na understanding ni Ellen White is more of missions. Hindi po for vindication. So yun po yung pagkakaiba. So I hope mga kapatid, yung initial presentation, I hope it's not so that heavy. Although mahaba po yung presentation ko, pero ito mga kapatid yung foundation ng last generation. Then later on po ay ihimay-himayin po namin how yung ano po yung understanding ng Seventh-day Adventist doon sa ibang aspeto po ng last generation theology. So may the Lord God bless us po this sa lecture number 1 po natin.